Good afternoon po. Ako po si Julie. Nurse po ako sa Bicol CHD, DOH. So, ako din po ang program manager ng cancer program. So, ngayon po, i-discuss ko lang po yung dalawang service po natin for cancer screening. Ano po? So, una po is the cervical and ang pangalawa naman po is yung breast cancer screening. So, ang cervical and breast po, ito po yung dalawa sa mga top cancers na nakakaapekto po sa mga kababaihan ngayon. So, alam niyo po ba na sa breast, meron pong 32 na namamatay every day nang dahil lang po sa breast cancer sa buong Pilipinas at 12 naman po sa cervical. So, kung ganun po yung number, napaka-importante po na talagang dapat ma-prevent po natin or ingatan po natin ang ating mga sarili na hindi po magkaroon or maiwasan ang breast and cervical cancer po. So, ngayon po, una kong tatalakayin yung ating cervical cancer. Saan po ba nakukuha ang cervical cancer and paano ba ito nade-develop into cervical from the initial na infection po. So, ang cervical cancer po, syempre po, cancer po siya sa cervix. Alam niyo po kung saan ang cervix? Sa may bahay bata po. Doon po sa baba ng bahay bata, yung tinatawag na kwelyo ng matres, yun po yung cervix. Yung mga nanganak na po, meron na po ba dito may anak na? So kung alam niyo po yung, di ba pag ina-IE po, 5 cm, 8 cm, yun po yung nagdadilate, yun po yung cervix. So yung pagdami ng abnormal cells sa cervix, yun po yung cervical cancer. So ang cause po ng cervical cancer ay isang virus na tinatawag po na HPV, yung human papilloma virus po. So, nakukuha po ang human papilloma virus sa pakikipagtalik. So, pwede pong babae to lalaki, lalaki to lalaki, or babae to babae. Basta po nagkakaroon ng contact ang kanilang genitals o yung private part, pwede pong maipasa ang human papilloma virus. So, ang long-term exposure po or mahabang panahon na tayo ay nagkakaroon ng human papilloma virus sa katawan ay nagkukos po ng cervical cancer. So, ano po ba yung cervical cancer po? Yung HPV po, it will take 10 to 20 years po bago mag-develop ng cervical cancer. So, kung makikita nyo po, ganito po ang itsura ng ating normal na cervix. Nakikita niyo po ito? Ano po ang masasabi natin sa itsura ng cervix natin na normal? Yan, makintab po. Parang naka-skincare. So makintab. Ayan, nakikita sa likod. Makinis. So ganyan po ang itsura. Ito po yung wala pang anak. Ito po yung may anak. So, pag matagal po na i-expose ang katawan natin sa HPV, yan pong exposure na yan, wala pong sintomas. So, ibig sabihin po, pwedeng na-expose po tayo, wala tayong nararamdaman. So, ang mangyayari po, it takes 10 to 20 years bago po nagde-develop yung mga pre-cancerous na lesion. Ito pong pamumuti, nakikita niyo po ito na whitening, aceto-whitening, nakikita po yan sa pamamagitan ng screening na visual inspection with acetic acid po. So, pag nilagyan po ng suka yung ating cervix, namumuti po siya. Yung suka po na ginagamit, alam niyo po yung, hindi po yung, ginagamit natin pagluto. Yung, yung 3% to 5% po, yung parang red cane na vinegar, yun po yung nilalagay doon. So, pag nakita po na may pamamuti, ibig sabihin po, merong pre-cancerous lesion ng dahil sa HPV. So, naiintindihan po? So, ibig sabihin, wala po tayo ditong mararamdaman, walang sintomas. And kapag pinabayaan natin, pwede po siyang mag-lead to cancer. Pag cancer po, ang nangyayari, hindi na po pamumuti. Meron na po siyang parang mga cauliflower, may pagdurugo, may nararamdaman na po. Yes, so kung makikita nyo, parang may bleeding na po. And ayaw po natin ng ganon, tama? Gusto po natin, kung kayang maagapan po natin. And dito po sa screening natin na gagawin, kapag ikaw po ay nag-positive, may available din po tayong treatment. So itong treatment po, meron po tayong thermal ablation and cryotherapy. So sa thermal ablation po, in 1 minute po, matitreat po yung ating pamumuti
magiging ganito po siya, parang iniinit lang po yung cervix. Huwag pong mag-alala kasi wala po siyang sakit, wala pong nararamdaman kasi wala pong nerve endings po siya. So, after 1 minute, ganyan na po yung pamumuti, wala na po. And after 2 months, pag nag-heal na po ang cervix, balik na siya dito. Balik na po siya sa pagiging normal. So, makinis na po ulit. Naka-skincare na po siya ulit. So, ganun po kadali and ganun ka-effective yung ating screening and treatment. So, uulitin ko po, hindi natin to nakikita, tama? Kaya ang pagtanging pamamaraan lamang is through screening. Kaya ganun po ka-importante ang screening. Maagapan po natin, di ba 10 to 20 years bago maging cervical cancer. And yung panahon yon from the first sexual contact, madami tayong time para magpa-screen, tama? So mamaya po, magpapaschedule po tayo, yung gusto magpa-screen, magpapaschedule po tayo for the screening po. So yan po yung cervical screening. Meron din po tayong isa pa, which is yung breast cancer screening. Meron po tayo, pag nagpa-screen ka po for cervical, isi-screen na rin po ang inyong mga breast for breast cancer. So, ang breast cancer po, kanina di ba sa cervix yung abnormal cells. Dito naman po, yung abnormal cells, tumubo po doon sa ating mga breast. Yun po yung breast cancer. Paano po nagkakaroon ng breast cancer? Ano ang mga risk factors? Una po yung edad. Habang tumatanda po, mas tumataas yung ating risk kapag kakaroon ng breast cancer. Pangalawa po sa sex. Sino po ang mas may mataas na chance na magkaroon ng breast cancer? Babae or lalaki? Babae po. Yung lalaki po, only 1% ang nagkakaroon po ng breast cancer. Meron din po tayo yung family history or genetic po. Yung pwede po may mga family tayo history na may cancer po, pwede po siyang namamana din po. So, kung may kakilala po tayo sa family natin, mataas din po ang chance na magkaroon po tayo. 10% po ang chances of getting breast cancer. So, meron din po tayong hindi na mga mababago nating risk factors. Ang cancer po is a lifestyle-related disease. So, ibig sabihin, yung ating lifestyle nakaka-affect po or pwedeng magkaroon ng chance na magkaroon ng cancer. So, una po is paninigarilyo. Ang smoking po, it can cause breast cancer. Pangalawa, yung unbalanced na diet, hindi po yung unhealthy lifestyle. Yan po ay mga risk factors din po sa pagkakaroon ng breast cancer. So, kung tayo po ay edad 30 years old and above, dapat po ay nagpapascreen na po tayo for breast cancer. Ano po yung mga pamamaraan ng screening for breast cancer? Sino po ang nag-check ng breast nila sa Meron ba? Sa sarili. Pag may nakakapa po, So, dapat po, nagkakapa po tayo every month. Kailan po ginagawa ang breast exam, self-breast exam? After mens, ilang araw? Pwede po ang 7 days or 1 week po after ng regla po. Pwede po tayong magkapa para hindi na po masakit. Ano po yung pangalawa? Meron din po tayong clinical breast, kung saan po yung pag-cervical cancer screening, magki-clinical breast exam din po ang sa inyong mga healthcare workers, kakapain din po ang dede. Meron din po tayong mammogram, especially po sa mga edad 50 and above, and breast ultrasound din po, meron po tayo. So, turuan ko po kayo paano ang pag-breast exam. Self-breast examination, paano po ba? Ano ang posisyon? Nakataas po ang kamay. So, dapat nakataas po ang kamay. Kung alin po yung breast na i-check natin, yun din po yung kamay na itataas po. So, pagtaas ng kamay, yung posisyon ng kamay? Ganun ba? Dapat po, ang gagamitin natin, hindi po ito, kundi ito. So, ito pong tatlo, ito po. Ayan. So, yun po yung pang-feel po natin. So, wag pong tutusok-tusok, no? So, pag ganun po, meron po tayong tatlong diin.
May 3 diin. Yung unang diin, yung marahan lang po, chine-check lang po natin. Meron din po tayo yung katamtaman. So, ganun, yung 3 diin po, gagamitin po natin. And yung malalim or madiin na madiin po. So, lahat po yun gagamitin natin pag tayo ay nag-conduct ng breast examination. So, meron po tayong 3 technique. Meron po tayo yung paikot, yung concentric circle, mula po sa, nakikita po sa likod. So, dito po, papunta, paikot, hanggang po dito sa nipple. Ganun po yung pagkapa. Meron naman po tayo yung radial spoke, yung mula po sa labas, papasok po, ganun po ang pagkapa. And meron din po tayo na mula sa taas pababa po, So, ang importante po, kahit alin po doon, ang importante is makover niyo po yung buong breast ng pagkapa. Okay po? So, huwag kakalimutan. And dapat po, hindi umaangat and may nai-skip. Dapat po, lahat continuous po na check po. And then, after nyo po niyan, huwag kakalimutan ang nipples. So, ano ang gagawin po? I-express ang nipple, pisilin. Paano po ang pagpisil? Para po yung nagpapadede, ganon. And then, titingnan po kung may lumalabas na discharge. Pwede pong may dugo, pwede din pong may nana, or may likido na mabaho na hindi po normal doon sa ating breast. So, 2 breast po ang i-check natin. After po natin ma-check yung breast, check din po natin yung ating kilikili. Huwag po kakalimutan. Dapat po, chine-check din po natin siya, yung kilikili po natin. Hanggang dito po sa may makaabot sa breast. After po ng kilikili, huwag kakalimutan yung ating, ito pong clavicle. So, dapat po, chine-check din po yung mga kulani po natin dyan. Okay? So, check po natin. So, dapat po madiin. And titignan po natin kung merong mga bukol. Pag may nakapang bukol, huwag agad magpanik. Huwag isipin na breast cancer na agad po. Obserbahan po natin kung may mga pagbabago. Kasi kung nawala the next month, baka po sa hormones lang po. Pero pag continuous po talaga, and meron po tayo nakikita na mga pagbabago, magpa-check up po tayo and magpa-screen ng clinical breast sa ating mga healthcare workers. Okay po? So, yan po yung ating breast exam. So, may katanungan po sa pag-conduct ng breast exam. Kaya nang gawin. So, yan. Pwede, yes po. Pag may regla po, hindi po siya gagawin. Kasi masakit po siya. Gagawin niyo po siya after, 1 week after the regla. Okay? Sige po, may katanungan? So, kung wala na pong katanungan, magpapaschedule po tayo ng screening. Yes po, ma'am. Yes po. Kapag nagpabakuna po tayo, especially kung nagpabakuna po tayo and hindi tayo nagpa-HPV DNA, bago po magpabakuna, may chances pa din po tayo na magkaroon ng cervical cancer. Kasi ang bakuna po, gaya nung nasabi ko kanina, maganda po siya sa mga bata na nag-e-edad 9 to 14 na wala pa pong sexual exposure. Rekomendado po natin sila kasi it decreases 87 to 90% na pagkakaroon ng cervical cancer. So, effective po talaga siya pag wala pang sexual exposure or HPV infection na exposure. Ayun. So, dapat pabakunahan po yung ating mga anak. Sige po, may tanong, ma'am? Apo. Ovarian cancer, possible po ba? Yes po. Kasi iba din po yung cause